Pag sinabing huwag kang lilingon, huwag kang lilingon. Story time. Ako nga pala si Rico. Nagtatrabaho ako sa sikat na restaurant sa Manila. Biyernes ng araw na to, kaya siguradong traffic at mahirap sumakay. Pero napagdesisyonan ko pa rin na pag out ko sa work ay bibisita ako sa magulang ko na nasa Bulacan. Dahil day off ko naman kinabukasan. Pag out ko ng alas 12 ng gabi, nagmadali pa ako para maabutan lang yung last trip ng bus na papuntang Balagtas, Bulacan. Kaso, hindi ko na naabutan yon. Sobrang gusto ko nang makasakay para makapunta kagad sa bahay ng magulang ko. Pumara na ako ng taxi. Kahit mahal pa ang ibayad ko, makabisita lang ako sa magulang ko. Masaya na ako. Pero habang nag-aantay ako ng taxi, parang may nararamdaman ako na mali sa paligid ko. Parang may nakatingin sa akin sa hindi kalayuan. Hindi ko na pinansin yon para mawala sa isip ko dahil ako lang mag-isa na nakatayo dito at ang dilim pa. Lumipas ang kalahating oras, may taxi akong napara at paghinto nun, tinanong kagad ako nun ng, "Pasaan kayo, sir?" Sa sobrang pagmamadali ko, sumakay agad ako sa harap ng taxi at sa loob ko na sinabi kay Mano kung saan ako pupunta. Sabi ko na lang, "Sa may bayan lang ng Balagtas, kuya. Kahit magdagdag na lang po ako, okay lang po." Hindi na umimik si Manong driver at pinaandar niya na agad yung taxi. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang ako dahil inaantok na ako at napapapikit na ako. Tapos, bigla akong nakaramdam ng sobrang lamig. Sabi ko sa taxi driver, "Kuya, wag mo nang lakasan yung aircon. Okay na yun kanina." Wala akong ginagalaw. Yun yung lamig niya nung pagsakay mo pa lang. "Ba't ganun? Parang lumakas." Tapos mga ilang minuto ng biyahe namin, may parang umumbok sa likod ng inuupuan ko na parang may paa o katawan na nakasandal sa upuan ko. Wala namang ibang tao na nakasakay sa likod namin. Tapos napatingin ako kay Manong kasi napapansin ko na kanina pa siya tingin ng tingin sa may driver mirror niya at parang natataranta siya pag tumitingin siya doon. Sabay biglang tinanong ako nun ng, Sir, naniniwala po ba kayo sa multo? Ako naman na inaantok. Nagulat ako sa tanong niya pero sinagot ko na lang yun. "Opo kuya, pero hindi pa ako nakakita ng ganun eh." Sir, huwag kang mabibigla. Nung sumakay po kayo kanina, hindi po kayo mag-isa. Dalawa po kayo. May babaeng sumakay sa likuran natin at hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Bigla akong kinilabutan pero hindi ko pinaramdam yon. Sinagot ko na lang si kuya na mukhang siya ata yung nararamdaman ko kanina na parang may tao sa likod ko. Huwag po kayong lilingon. Huwag gumawa ng paraan para makita yung likuran niyo. Kasi nakakatakot po yung itsura niya. Wala po siyang mata at basag ang panga niya. Habang nagsasalita si Manong driver, para akong naninigas sa kinauupuan ko. Dahil nasa likod lang namin siya. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na rin kami sa bayan ng Balagtas. At nagbayad agad ako at hindi ko na kinuha yung sukli ko. At dali-dali akong bumaba. Sabi sa akin ni Manong driver, Sir, huwag po kayo mag-alala. Hindi siya sumunod sa'yo. Ibabalik ko na lang siya kung saan kayo sumakay. Grabe yung takot ko ng mga oras na to. Pero pag alis ng taxi, sa sobrang gusto kong malaman kung totoo yung sinabi ni kuya, pinagmasdan ko yon sa pag-andar nun. At laking gulat ko nang bumungad sa likuran ng taxi yung babae na sumama sa amin. Biglang kumaway yun. Tapos wala yung mata at nakangiti yun na nakalaylay ang panga.